Sabi nila, minsan daw, hindi mo kailangang maghanap ng dahilan para mapalingon. May mga eksenang kusa na lang dumadapo sa paningin mo. At bago mo pa mapigilan, naalala mo na agad yung amoy ng sabon, yung tunog ng patak ng tubig, at yung tuwalya na dahan-dahang dumudulas sa sahig. At doon nagsimula ang isang kwento na hindi ko inaasahan. Ako nga pala si Cyrus, 22 years old, bagong lipat sa isang apartment sa Quezon City. Simple lang naman ang plano ko, magtrabaho, mag-ipon, at mabuhay ng tahimik. Pero hindi pala tahimik ang magiging mundo ko ng araw na yun. At ayun siya, si Gino. Matangkad, basang-basa, pawisan, at oo, nakatapis lang ng tuwalya. Kuya, nahuhulog yung tuwalya mo. Yun lang ang nasabi ko, habang halos hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung mga mata ko. Napatingin siya sa sahig. Natawa, sabay sabi, sorry ikaw pala yung bagong lipat. Ako si Gino. Sabay abot ng kamay. Tapos bago ko pa siya makamayan, nahulog ulit yung tuwalya. Parang slow motion, parang eksena sa teleserye. Ako, napatakip ng muka. Siya, tumatawa. At doon unang beses kong maramdaman na baka may kakaiba sa simpleng araw na to. Sa loob ng araw na yun, kinagabihan, may kumatok sa pinto ko. Si Gino ulit. This time naka-t-shirt na at may dalang pagkain. Pasensya ka na kanina. Baka na-trauma ka sa nakita mo. Biro niya sa akin. At ang sabi ko naman, hindi naman, medyo nakakailang lang. At eto, natawa kami pareho. Habang kumakain kami ng sinigang sa mesa ko, napansin kong madaldal pala si Gio. Engineer daw siya. Ako naman call center agent na madalas gising sa gabi. Kaya sabi niya, perfect. Ako gising sa umaga, ikaw sa gabi. Hindi tayo mag-aagawan sa banyo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang gumaan yung loob ko. Yung tipong sa unang araw pa lang, komportable na. At bago siya umalis, sabi niya, Cyrus, next time ulit ha. Ngumiti ako. At sabi ko naman, sige kuya. Basta siguruhin mong nakatali yung tuwalya mo ha. At eto, natawa na lang ulit kami. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang sigla sa ordinaryong gabi kong yun. Siguro kasi minsan, hindi mo naman kailangan ng fireworks o romantic music. Minsan sapat na yung basang sahig, isang tawa at isang taong hindi mo inaasahan. Isang taong kayang paandarin ulit yung puso mong matagal ng tahimik. At doon nagsimula yung kwento namin ni Kuya Gino. Sa isang tuwalya na nahulog, pero may puso akong natutong mahulog rin. Sabi nila, sa bawat umaga, may dahilan kang bumangon. Pero sa araw na yun, hindi kape o alarm clock ang gumising sa akin, kundi amoy ng bawang, kalamansi,
At yung halakhak ng isang lalaking tila marunong magpaikot ng tiyan at puso. Ito na yung umagang hindi ko makakalimutan. Ang umagang may pansit canton at kilig na walang kasalanan. 7:00 ng umaga. Hindi ako sanay gumising ng ganitong kaaga. Pero may kakaibang ingay sa kusina. Pumunta ako. Nakaboxer pa. Sabay sa lubong sa amoy ng mantika at ayun na naman si Gino. Nakasando, pawisan at nagluluto. Uy, good morning. Pansit canton lang to. Trip mo? Sabi niya habang nakangiti. Hawak ang kawali. Hindi ko alam kung alin yung mas nakakagutom. Yung amoy ng luto niya o yung itsura niya. Ang aga mo naman, kuya. Sabi ko sabay hikab. Birthday ng kapitbahay baka maingay mamaya. Kaya ginising na lang kita sa masarap na amoy. Wika niya. Teka, masarap ba talaga yan? Wika ko naman. Depende kung gusto mo ako na ang magpakain sa'yo. Sabay kindat niya. At ayun, napalunok ako. Literal. Sa mesa habang kumakain kami, hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Yung bawat kagat niya parang slow motion. At ang sabi niya, alam mo, Cyrus, buti na lang at lumipat ka rito. Ang boring kasi dito Puro tahimik pero ngayon may kausap na ako. Baka pagsawaan mo rin ako, kuya. Biro ko. Hindi yan mangyayari. Mukha ka kasing mabait. At madali kong mapansin. Napalingon ako bigla. Ha? Mapansin? Wika ako. Kasi may dimple ka pala na pag napapangiti ka. Wika naman niya. Tapos naging tahimik. Yung tipong gusto kong tumawa pero ayaw ko siyang pigilan na magsalita. Kaya ngumiti na lang ako at sinabi kong, Kuya, baka mamaya pati tuwalya mo mapansin ko na naman. At eto, tawan-tawa kami. Isang hapon sa balkonahe, kinahaponan, nagkape kami sa balkonahe. Kwento siya ng kwento tungkol sa ex niya. Babae raw, long distance. Di ko alam kung bakit pero may kirot akong naramdaman. Siguro kasi ayaw kong may ibang nakakapagpangiti sa kanya bago ako. Kuya, hindi mo ba siya namimiss? Tanong ko. Ngumiti siya pero yung mata niya tahimik. Siguro pero minsan kailangan mo rin tanggapin na hindi lahat ng mahal mo dapat mong piliin. Sagot niya sa akin. Naging tahimik ako saglit tapos sabi niya, Ikaw, Cyrus, nagmahal ka na ba? Napatingin ako sa langit at ang sabi ko, hindi pa. Pero siguro, ito na yung umpisa. Nagkatinginan kami, walang salita. Yung hangin lang sa pagitan namin at parang may kuryente. At doon ko unang naramdaman yung hindi ko maipaliwanag. Yung kilig na hindi pwedeng aminin. Minsan pala ang mga simpleng umaga, yung may pansit canton at tawa, doon nagsisimula yung mga damdaming dati mo lang naririnig sa kwento. Hindi ko alam kung saan nahantong to, pero ang sigurado ako, mula nang pumasok si Gino sa buhay ko, hindi na ako nagising nang walang ngiti. May mga amoy na hindi mo basta nakakalimutan. Yung halimuyak ng bagong laba, yung bango ng sabon na halos kapareho ng yakap, at yung sandong puti na amoy na tila nagtatago ng init ng balat na gusto mong maramdaman.
Bumuhos ang ulan ng hapon na yun. Sira yung bintana sa kwarto ko kaya naglik ang tubig papasok. Habang naglilinis ako, biglang may kumatok. Si Gino, basang-basa, nakasando, may hawak na payong at tuwalya. Cyrus, okay ka lang? Parang may tumutulo sa pinto mo, sabi niya. Ay, oo kuya. Pasensya na, naglik kasi. Pasok ka muna, wika ako naman. Pagpasok niya, napansin kong basa yung sando niya. At kahit pilit kong iwasan, hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat patak ng ulan na dumudulas sa braso niya. Sa loob ng kwarto, habang pinupunasan ko yung sahig, lumapit siya. Hawak ko yung tuwalya. Cyrus, baka lamigin ka. Dito, tulungan na kita. Sabay po na sa balikat ko. Napatigil ako. Yung kamay niya mainit, yung hininga niya masyadong malapit. At yung sandong puti niya na amoy mabango, malinis, pero may kakaibang init. Tiningnan ko siya, tumingin din siya sa akin, tapos sabay kaming natawa. Kuya, baka isipin ng ulan na may teleserye dito sa loob, sabi ko. Kung ganun, sinong bida? Tanong naman niya. Syempre ikaw. Ikaw lagi yung may entrance na basang-basa eh. At eto, natawa kami pareho pero sa loob-loob ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Sa gabing tahimik, pagkatapos naming ayusin yung tumutulong tubig, naanyayahan niya ako kumain sa unit niya. May tinolang manok sa mesa at may beer sa tabi. At ang sabi niya, kain tayo, Cyrus, para mawala yung lamig. At habang kumakain kami, napansin kong napapatingin siya sa akin. Bakit? Tanong ko. Wala. Napansin ko lang na bagay sa'yo yung suot mong sando. Wika niya at eto napangiti ako. Kasi yung may-ari mabango. Tumawa siya ng mahina sabay sabing, delikado ka, Cyrus. Pag ganyan ka palagi baka mapamahal ako sa'yo. Hindi ko alam kung joke ba yun o may halong katotohanan. Pero ang alam ko nung gabing yun, hindi lang ulan ang bumubuhos. Pati yung damdamin kong pilit kong tinatago. May mga amoy na hindi mo basta mawawala sa isipan mo. Yung sandong puti, yung halakak sa gitna ng ulan. At yung tingin na tila nag-iiwan ng tanong. Paano kung may gusto rin siya? At sa bawat patak ng ulan sa bubong, unti-unti kong naramdaman na baka hindi lang ako yung nahuhulog. Hindi mo naman talaga mapaplano kung kailan mo gustong mayakap o kung sino yung gusto mong maging sandigan sa malamig na gabi. Minsan parang ulan lang, biglang darating at bago mo pa namalayan basang-basa ka na. At may mga bisig na nakapalibot sa'yo. At sa gabing yun, ang simpleng paghingi ng tulong na uwi sa yakap na hindi inaasahan. Pero ayaw ko ring matapos. Ang brownout na hindi ko makakalimutan. Malamig na gabi. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Biglang nag-brownout. Tahimik ang buong apartment. Tanging patak ng ulan at hangin sa bintana ang maririnig. Kinuha ko yung flashlight sa drawer. Pero bago ko pa mabuksan, may kumatok sa pinto. Si Gino. Cyrus, okay ka lang dyan? Oo kuya, medyo madilim lang. Wala akong kandila. Dito ka muna sa unit ko. May emergency light ako. Hindi pa man ako sumasagot. Hinila na niya ako papasok at pagdating ko sa loob, may maliit na ilaw sa mesa. Dim, warm,
parang ilaw ng eksena sa pelikula. "Magkape ka muna," sabi niya. Napansin kong suot pa rin niya yung sandong puti kagabi. Basang-basa pa ng pawis. Siguro galing siya sa pag-aayos ng linya ng kuryente sa labas. Ang malamig na hangin at mainit na balikat. Habang umuulan, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa trabaho, sa pamilya, at sa mga pangarap. Simple lang pero parang ang lalim. Tapos bigla siyang natahimik. At ang sabi niya, "Cyrus, minsan nakakatuwa, no? Yung bahay ko dati parang walang kulay. Ngayon, lagi kong inaabangan yung katok mo." At etong ngumiti ako. Baka kasi lagi kang nakakakita ng drama sa akin. Wika ako. "Hindi, kasi sa tuwing nandito ka parang tahimik yung mundo." Wika naman niya. At ito tahimik, tapos biglang umihip yung hangin. Lumamig ng todo. Napayakap ako sa sarili ko. At ang sabi ko, "Ay, ang lamig." Sabay sabi niya, "Halika, baka sipunin ka pa." At doon naramdaman ko yung unang yakap ni Kuya Gino. Ang yakap, mainit, mahigpit, pero marahan. Parang yakap ng taong hindi sigurado kung pwede, pero gustong maramdaman. Dumikit yung pisngi ko sa dibdib niya at narinig ko yung tibok ng puso niya. Mabagal, pero buo. At ang sabi ko, "Kuya, salamat ah." At ang sagot niya, "Para saan?" "Sa init." Wika ako. Gumiti siya. "Sige, pero wag mong masyadong tatandaan. Baka hanapin mo." At eto, napangiti ako, pero sa loob-loob ko, oo, hahanapin ko talaga. May mga yakap na hindi mo alam kung aksidente o tadhana, pero minsan, yung mga sandaling ayaw mong isipin, sila yung pinakaayaw mong makalimutan. At sa gabing yun, habang bumubuhos pa rin ang ulan, hindi lang kuryente ang bumalik sa apartment namin. Pati yung init na matagal ko nang hinahanap. Sa yakap ni Kuya Gino, nahanap ko rin. Sabi nila, minsan daw hindi mo kailangan ng halik para maramdaman yung kilig. Minsan sapat na yung pagitan ng 2 pulgada. Yung distansya na halos wala na, pero hindi pa rin pwedeng lampasan. Doon mo kasi maririnig ang totoo. Ang hiningang nagsisinungaling na wala siyang nararamdaman. At sa gabing yun, natutunan kong hindi lang ulan ang marunong huminto, pati puso ko. Nang maglapat ang mga mata namin ni Kuya Gino. Kinabukasan ng brownout na yon, tahimik ang buong compound. Tuyo na mga kalsada, pero sa loob ko, may naiwan pang basa. Yung alaala ng yakap niya kagabi. Lumabas ako para magtapon ng basura. Paglabas ko, ayun siya. Nagwawalis ng bakuran, nakasando pa rin. Pero ngayon may earphones at nakangiti habang sumasabay sa tugtog. "Good morning, Kuya." Bati ko. "Hoy, Cyrus, nagising ka na pala. Kape?" Wika niya. "Oo, pero sana may kasamang kwento." Wika ko naman. Gumiti siya, tapos sabi niya, "Sige, pero mamaya. Samahan mo muna ako maglinis ng rooftop." Umakyat kami sa rooftop. Dala niya yung 2 mug ng kape. Yung araw nagsisimula ng sumikat at yung hangin malamig pa. Nagkwentuhan kami tungkol sa kung paano kami napunta sa Maynila, sa mga dati naming heartbreak, sa mga bagay na ayaw namin pag-usapan pero lumalabas din
Tapos biglang tumahimik si Gino. Tiningnan niya ako, yung tingin na parang may laman. At sabi niya, Cyrus, naisip ko lang, kapag umalis ka siguro lalamig ulit tong lugar na to. At ito napangiti ako. Sabi ko naman, bakit mo naman nasabi yan, kuya? At ang sagot niya, kasi ang bilis mong dumating sa buhay ko tapos parang ayoko na agad mawala ka. Tahimik, hangin lang yung maririnig at doon, unti-unti siyang lumapit. Wala nang salita, 2 pulgada lang yung pagitan ng mukha namin. Narinig ko na yung hininga niya, mainit, mabagal. At yung mga mata niya, hindi na lumalayo. At sabi ko, Kuya, baka kung ano yung isipin mo. At ang sagot niya, ano bang dapat kong isipin? Sabi ko naman, na baka pareho tayo ng nararamdaman. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya, yung ngiting parang nagsasabi na tama ka. At sa pagitan ng 2 pulgada, walang halik na nangyari. Pero lahat ng dapat kong maramdaman, naramdaman ko na. Nagpatuloy yung sandali nang biglang may tumilapon na alaga ng pusa sa bubong. Sabay tili ko, ay pusa! Tawa siya ng tawa. Ang sweet sana pero ginulo ng pusa mo. Hindi ko pusa yung kuya. Hanggang sa pareho kaming natawa ng malakas. Parang walang nangyari pero sa loob-loob namin may namuunang malinaw. May kung anong hindi sinasabing totoo sa pagitan naming dalawa. Sa 2 pulgada ng katahimikan, minsan doon mo maririnig yung sigaw ng damdamin. Hindi kailangan magtagpo ang labi para maramdaman mong may nagbago. Minsan, sapat na yung isang tingin, isang buntong hininga, at isang ngiting hindi mo makakalimutan. At sa araw na yon, na-realize ko, hindi ko gustong mawala yung amoy ng kape, yung ngiti ni Gino, at yung 2 pulgadang distansya na gusto ko nang lampasan sa tamang oras. Sabi nila, ang alak daw ang nagsasabi ng mga salita na hindi kayang bitawan ng matino. Minsan sa pagitan ng tugtugan, ilaw at tawa, may mga katotohanang nadudulas kasama ng mikropono. At sa gabing yun, hindi ko alam kung ano ang mas malakas, yung boses ni Kuya Gino sa karaoke o yung tibok ng puso kong ayaw na sanang itago ang lahat. Cyrus! Sigaw ni Kuya Gino habang kumakatok sa pinto ko. Libre karaoke sa kanto. Samahan mo ako. May promo. Tagay all you can. Wika niya at itong ngumiti ako. Kuya, hindi ako mahilig uminom eh. Di mas maganda. Ako yung iinom. Ikaw yung magbabantay. Wika niya. At ayun, dala ko yung payong. Siya naman, dala yung lakas ng loob. Sa maliit na big jockey bar sa may kanto ng apartment namin, may makintab na kortina, maingay na ilaw at 2 baso ng gin sa mesa. Simple lang dapat, pero parang malaking eksena sa pelikula ang nangyari. Kuya, ikaw na ang una, sabi ko. Sige. Sabay pindot niya ng kanta. Ang title, Kahit Maputi na yung buhok ko, ni Ray Valera. Habang kumakanta siya, nakangiti lang ako. Yung boses niya medyo sintonado pero punong-puno ng damdamin. At sabi ko sa sarili ko, ang weird no? Kung kailan lasing, saka siya mas totoo. Pagkatapos ng kanta, napatingin siya sa akin. Cyrus, alam mo ba? Minsan pag tinitingnan kita
Parang gusto kong magpakatino palagi. Wika niya at eto, napangiti ako pero naramdaman ko lasing na siya. Lumapit siya, halatang lasing na lasing. At ang sabi niya, alam mo Cyrus, gusto kita. Napatingin ako at napalunok. Sabi ko naman, kuya, lasing ka na. At ang sagot niya, hindi, lasing lang ako sa kakaisip sa'yo gabi-gabi. Naging tahimik, yung mga tao sa paligid nagkakantahan pa rin pero parang wala na akong naririnig kundi yung boses niya. Kaya, baka bukas makalimutan mo yan. Wika ko. At ito tumingin siya ng seryoso sa akin. Sabi pa niya, hindi ko makakalimutan kung ano ang totoo. Tapos tumawa siya bigla sabay sabing, pero wag mong isipin na hindi ko intensyon na matakot ka. Ngumiti ako. Sabi ko naman, hindi naman ako natatakot kuya. Baka nga mas natatakot ako kung tama rin ako. Kaya ito habang pauwi kami, nakasabit yung kamay niya sa balikat ko. Medyo hilo pero masaya. Cyrus, salamat ah. Ang saya kapag kasama kita. Wika niya. Kuya, sige na. Pumasok ka na, baka matumba ka pa. Wika ko naman. Pagpasok niya sa pinto, tumigil siya saglit at tiningnan ako. Cyrus, wika niya. Bakit kuya? Wika ko naman. Kung sakaling totoo yung sinabi ko, okay lang ba? Wika pa niya. Di ko alam kung ano isasagot ko. Ngumiti lang ako at sabay sabing, kuya, uminom ka muna ng tubig. Bukas na natin pag-usapan yan. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na kailangang hintayin yung bukas para maramdaman na totoo nga yun. Minsan pala, kailangan mo lang ng konting tama ng alak para lumabas yung matagal nang nakatago sa dibdib. At minsan kahit hindi malinaw ang paligid, klaro sa puso mo kung ano yung sinasabi ng tadhana. At sa gabing yun, di ko alam kung saan hahantungan lahat. Pero alam ko, sa bawat salitang lasing si Gino, ako naman yung unti-unting nahuhulog ng totoo. May mga pagkakataon na ang katahimikan ng gabi ay hindi na tungkol sa pagod, kundi sa pag-amin. Na yung dati mong tinitingnan lang mula sa malayo, ngayon ay hawak mo na. Hindi lang sa braso, kundi sa puso. Matapos yung gabing halos hindi ako makatulog dahil sa yakap ni Kuya Gino, parang ang dami kong gustong sabihin pero wala nang lumalabas. Parang lahat ng salita naiipit sa pagitan ng kaba at ng kilig. Pagkagising ko, nasa kusina na siya. Nakasuot ng puting sando, pawisan, nagluluto ng itlog. Habang iniikot niya yung kawali, ramdam ko pa rin yung presensya niya sa tabi ko. Good morning, Sai. Bati niya sabay ngiti. Good morning kuya. Antok pa ako. Sagot ko habang nagkakamot ng ulo. Lumapit siya sa akin. Binigyan niya ako ng isang tasa ng kape. Para sa lalaking giniginaw kagabi, sabi niya sabay kindat. Ayun na naman, yung ngiting hindi ko kayang labanan. Habang kumakain kami, biglang seryoso si kuya. Sai, napapansin mo ba? Parang iba na tayo ngayon. Wika niya habang tinitingnan ako. Hindi ako agad nakasagot pero tumawa ako para maibsan ang tensyon. Iba? Baka kasi napapadalas lang yung tawa natin lately, sabi ko. Pero sa loob-loob ko alam kong hindi na lang tawa yung pinag-uusapan namin. Hindi, Sai.
tugon niya na mas lumapit pa. Yung mga mata mo kasi parang hindi natakot. Parang komportable na. At bago ko pa siya mapigilan, hinaplos niya yung pisngi ko. Banayad, parang gustong alamin kung totoo ba yung nararamdaman ko. Kuya, mahina akong sabi. Hindi na ako nalilito. Bulong niya sa akin. Wala akong nasabi. Hindi ko na rin siya tinulak hanggang sa naramdaman ko na lang yung noon niya na dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi kami naghahalikan pero yung pagitan ng hininga namin nagtagpo. At doon ko naramdaman na hindi na ako nilalamig. Minsan pala yung mga lihim na tinatago mo sa bawat tawa at biro, kusaring lulutang kapag marunong kang makinig sa tibok ng puso mo. At kung sakaling malunod ka sa damdamin, may mga pagkakataon na huwag ka na munang magpaanod kasi baka yung pagkalunod na yun ay ang siya na palang pag-ibig. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Yung simpleng pag-abot ng tuwalya, naging dahilan para mahulog ako. Minsan pala yung mga bagay na akala mong biro lang, siya na palang sagot sa matagal mo ng dasal. Pagkatapos ng gabing yun, parang nagbago ang lahat. Mas madalas na kaming magkasama ni Kuya Gino sa kusina, sa labahan, sa mga simpleng lakad. At oo, kahit yung tuwalya niya, lagi na lang nahuhulog. Pero ngayong pagkakataon, ako na mismo yung umaabot. Kuya, nahulog ulit yung tuwalya mo. Sabi ko sabay ngiti. Ngumiti rin siya. Yung paborito kong ngiti na may kasamang kilay na bahagyang tumataas. At ang sagot niya, hindi yan aksidente sa Cyrus. Baka kasi gusto kong may pumulot ulit. Isang gabi habang nag-aayos kami ng gamit sa sala, biglang umulan ng malakas. Sabay kaming tumakbo sa labas para kunin yung mga sinampay. Pareho kaming basa, pareho kaming tumatawa hanggang sa bumagal yung tawa namin. Tumingin siya sa akin tapos huminto na lang ang ulan sa pandinig ko. At ang sabi niya, Sai, matagal ko nang alam na gusto mo ko. Wika niya. Hindi ako nakasagot. Pero nilapitan niya ako, hinawakan yung kamay ko. Tanga ko rin no. Kasi ako rin pala yung matagal nang gusto ka. Wika niya sabay tawa. Di ko alam kung dapat ako matawa o maiyak. Sa tagal ng pagpipigil sa damdamin ng hindi masabi, eto na kami, basa sa ulan pero punong-puno ng ngiti. Hinaplos niya yung mukha ko at bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako. Yung halik na matagal ko nang inintay pero mas matamis pa pala sa iniisip ko. At doon sa gitna ng ulan sa tapat ng bahay kung saan unang nahulog ang tuwalya niya, nahulog din ako ng tuluyan. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, sabay kaming natawa. At ang tanong ko, Kuya, so tayo na? At ang sagot naman niya, hindi pa. Kasi hindi kita liligawan habang kumakain tayo. Dapat espesyal yan. Pagkatapos niya sabihin yun, tumayo siya, lumuhod sa harap ko, sabay sabing, Cyrus, gusto mo bang maging mahal ko? At eto, oo, kahit pawisan ako, kahit may kanin pa sa labi ko, nasabi ko rin. Kuya, oo, matagal na akong sayo. Hindi na ako nagulat nang muli siyang mahulugan ng tuwalya. Hindi na rin ako nagulat nung sa bawat pagkahulog may dahilan kasi kung dati ako lang yung pumupulot, ngayon
kami na yung magkasamang tumatawa habang pinupulot yung mga dahilan kung bakit kami nagmahal. Kaya sana nagustuhan niyo yung aming kwento. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Kuya, nahulog yung tuwalya mo. Pero ako, matagal nang nahulog sa'yo.